Lagi nating content ang mga Duterte. Mga kababayan, etong si General Torre, PNP Chief General Torre, napika na siguro kay Baste Duterte. Dahil yun paulit-ulit din ang tanong sa kanya ng media. Ngayon nagsalita na ito. Mga kababayan, prenangka at diniretso itong si Baste. Baste, pakinggan mo ang sinasabi ni General Torre hinggil sa mga statement mo. Wait guys ha. Alam ko naman kaya nyo mag-TS. Kahit na medyo nalilate yung ating internet. Okay lang yan. Diba? Samahan nyo ako. Walang iwanan. Pag iniwanan nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi siya marunong magbasa eh. Di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos. Yun na ron, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star. Marami akong tinalunan na mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya binalik ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. And nobody questioned it, including me. Correct. Saludo kami lahat doon at we have to recognize that appointment because it is done within the ambit of the law. Sinasabi ng batas. Sinasabi ng 6975 that the President can choose the Chief PNP from 1-star. all the 1-star generals and above. Tsaka sir, para i-remind din natin yung ating mga kapamilya tsaka mga kaserbisyo, si dating Chief Purisima, 2-star. Sinundan siya ni General Marquez, 2-star din. Tapos si Sir De La Rosa, General De La Rosa that time, 1-star. And then Oscar Albayalde, 2-star. Kaya dapat magpasalamat si Baste sa iyo. Magbayad siya ng tuition para sa leksyon na yun. Hindi siya marunong magbasa eh. Di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos na sa bagay, nakikita naman natin sa social media, binabanatan naman siya ng mga netizens. Kasi hindi naman bobo ang ating mga kababayan. Matatalino ang mga Pilipino. Di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos. Yun na ron, bakit daw 2-star ako, biglang ayun, narinig nyo mga kababayan. Maliwanag na maliwanag yun. Baka kailangan daw ni Basti Duterte na magbayad ng tuition fee para nang sa ganon ay matuto siya. Kasi nakalagay sa 6975 tawag dito sa ating pong saligang batas na anyone from 1-star pataas, mga kababayan, until 3-star, pwede naman po. It is up to the President kung sino po yung kanyang kukunin or sino yung kanyang pipiliin. Sabi ko nga, it is the discretion of the President who will be, o kaya kung sino ang kanyang napupusuan. Diba? Kung binabanatan niya itong si General Torre from 2-star to 4-star, okay lang yun. Mas malala pa nga, 1-star lang kay Bato, pero naging 4-star general dahil nga ginawang PNP chief ng tatay niya. Pero okay lang, sabi ni General Torre. Okay lang sa akin yun, saludo pa nga ako eh. Diba? Dahil ang dami, ang layo ng tinalunan, 3 star. Or 3 stars rather. Diba? Pero walang nobody question that. Sabi nga ni General Torre, bakit ako 2-star? Kino-question mo. Hindi naman bobo yung mga Pilipino. Diba? Nag-iisip naman yan. Nagre-research yan. Bakit siya hindi niya ma-research yan? Dapat magpasalamat siya. Dapat nagbayad siya ng tuition kasi hindi niya alam yung mga bagay na pahiya. Masakit yun? Biruin mo, naging mayor ka, wala kang alam. Biruin mo mga kababayan, naging mayor ka, vice mayor ka, pabalik-balik. Ilang taon na yung mga Duterte dyan sa Davao, baha pa rin. Ilang taon na. Baha pa rin sa tubig, baha pa rin sa droga. Kulang sa kaalaman, guys. Ang sarap batukan eh. Eto, 'di ba? Parang parang gasolinahan, parang kotse, 'di ba? Gatang gamit. Mga kababayan, wala naman ng palanggas. Yung pinakagas niya yung utak, walang laman. Sabi ni Minowa Julie, yes, yung walang laman ng utak, putak lang sila ng putak. Baste. Ang saklap.
na mga pinagsasabi sa iyo ng mga netizen. Alam mo, ang kakampi ni General Torre, yung mga netizen eh. Sabi niya, okay lang sa akin yun. Banat siya sa akin ng banat. Binabanata naman siya ng mga netizen. Kasi yung mga netizen marurunong, mga kababayan. Kahit kayo admitted nyo sa sarili nyo, i-admit nyo na magagaling kayo. That's why, ako, bilang inyong abang lingkod, nakikita nyo ako dito, mga kababayan. I know the fact na talagang may mga mas magagaling pa dito, pero hindi rin ako papayag. Kasi alam ni Ma'am Leticia Fernando, mga kababayan, alam din nung isa dyan, na ayaw magpaano ng pangalan, na nasa Japan din. Talagang tayo po, hindi naman papayag na mas magaling kayo sa akin. 'Di ba? Pero ako, tumatanggap ako ng pagkakamali. 'Di ba? No excuses, guys. Pag mali ako, okay lang yun. Kagaya nung nakaraan, sabi kong ganun, parang nakalimutan ko na may 3-star pala. Sabi ko hanggang 2-star lang. O, diba? You corrected me. And I admitted. O. Kimberly Joy Tudtud, Chief PNP General Torre, pwede po, pag may warrant na lumabas, huliin mo agad-agad para matutuyan sila. Minamaliit ka, I salute to General Torre. Matapang. O. Pasagutin mo muna si SP sa tanong ni Alvin. Wala nga, guys Tapos na yan, yung una lang, yung umpisa lang yan, guys. Pinatapos ko naman Ay, oo. Ma'am Mona Nases, alam nyo, walang kasing tamad ang mga Duterte pagdating po sa kanilang tungkulin. Bakit kanyo? Parehas lang yan Si Duterte during his time, isa lang po ang batas na kanyang ginawa. Yung batas na yon ay magkaroon po ng holiday sa Davao. Yung ginanap nila ng Davao tawag dito, Davao holiday, yun ay gawa ni Digong Duterte. Yun lang ang nag-iisang batas na ginawa niya. Bakit? Absinero Si Baste, si Baste ganun din, pumapasok. Sabi ang sipag. Pumapasok gabi. 'Di ba? Nag-extend. Di ko alam kung anong ginagawa doon sa City Hall. Laging di pumapasok, laging pag pumasok naman lasing daw. Tapos si Pulong Duterte, mga kababayan, ganun din. Pumapasok. Parang nagta-time in lang. Si Digong ganun din dati. Makikita nyo sa plenary o sa session hall, nakatayo, mga 30 minutes. Wala na. O baka wala pang 10 minutes. Makikita mo, mas marami pa atang attendance niya, si Digong Duterte dati, dyan sa tawag dito, SM EDSA. SM North EDSA, tapos saan pa ba? SM Purview. Or doon sa kantin. Dyan nyo lagi makikita, si Digong Duterte dati. Mona Nases, talagang holiday. Yes! I-check nyo po. Hindi po ako nagsisinungaling. Holiday lang po ng Davao, yung naipasa niyan ni Digong Duterte. Tamad yan At ayaw po niyan yung nakikipagdebate. Basic na batas. Totoo. Kaya nga pinagtatawanan ko to. What? Kailangan pang gawin na holiday ang araw na to para maging Davao holiday? Mga kababayan, kung totoo siniisipin natin, pwede na yan gawin ng mayor nila. 'Di ba? Itong holiday na to, pwedeng i-declare yan ng mayor nila. Bakit kailangan pang isa batas? Si Pulong nga, lagi din absent. Exactly. Parehas nga like father, like son. Lahat naman ng mga Duterte, tamad Si Sara, nakikita nyo ba, may ginagawa. 'Di ba wala? Puro paninira sa gobyerno. Baka nagbabato daw sa City Hall ng gabi. Baka nga, Maria Acosta. Bakit kamo, mga kababayan, di ba ang daming nahuli dun sa kanila? 43 ata yun, positive sa droga. Doon sa loob mismo ng Davao City Hall, anak ng tinapa. Baka doon ang opisina ni Digong, Sir GP. Hindi ko alam. Opisina sa SM North EDSA.
tapos doon sa SM Fairview, tapos doon sa kantin. Pinagsasara. Alam nyo, kwento, pag pumasok kayo sa Congress, kasi di ba ilang beses na rin kami nakapasok dyan. Ngayon lang, tamad kasi akong lumabas ng bahay. Ngayon, maraming nagkukwento dyan, pinag-uusapan talaga nila yung nakaraan ni Digong. Pag may nagchika sa inyo dan, sasabihin sa inyo, oh, tamad yan. Lagi yan nasa kantin, kakain doon, magkakape, tapos manonood lang ng TV. Kapag nakahalata na siguro yung mga staff sa kantin, sasaraduhan siya ng TV, ayun, aalis. Sabi ni best friend ko din to, si Agatha sa ice cream. Diyan sa Camsur. Sabi niya ganon, at least may nagawang holiday. Ang problema doon lang sakop niya dati. Hindi nga ang problema kasi neto guys, ano lang yan kung tutusin, pang local lang yan eh. Di ba? Pwedeng gawin yan ng mayor. Pwedeng sabihin ng mayor, holiday ngayon Ngayon ay Davao holiday. Pwedeng siya na mag-implement eh. Bakit kailangan si Digong pa? Diba? Para lang sabihin mayroong naipasang batas. Ano yun? Parang yung Duterte Youth, di ba? Yung mga Duterte Youth na dugyot. Ano ang naipasang batas nun, mga kababayan? Palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport na gawing Manila International Airport daw. Ngayon, ang mga problema sila dahil tinarantado nila yung pangalan. Biruin mo sa Certificate of Nomination, Certificate of Nomination and Acceptance. Ang nakalagay doon, Cardema. Nabuli pa nga ako, nabash pa nga ako. Sabi sa akin, mali-mali daw ako ng analysis. Ano daw, half sister, half brother daw sila ni Ronald Cardema. Sabi ko, marami nagsasabi, marami nag-PM sa akin, kaklase. Di ba? Kaklase mismo ni Drixie, na siya po ay magkapatid sila ni Dushil. Nagtataka nga sila bakit naging Cardema daw yun eh. Kaya nga tayo para magkaroon ng twist, nilagay, kasi may nagtanong doon, ano to? Dalawa asawa ni Cardema. Kaya nilagay ko, asawa ko, asawa mo? Di patok. Salita naman ni Kitty Duterte, Pilipinas may pag-angkin. Duterte Pilipinas. Mga self-serving talaga, no? Ibig sabihin, kanila ang Pilipinas? Ay, Diyos ko. Mga kababayan. Dapat ang nila yung China. Doon nga sa Dahig, meron na silang inaangkin doon eh. Meron na daw doon Duterte's Park. Duterte's Forest. Anak ng tinapa na yan. Grabe nga, no? Hindi natin malaman. Parang naniniwala na ako talaga na maraming gumapang na pera nung eleksyon eh. GP, paano hindi namin iboboto? Baka papatay kami. Yun lang. Diba? Okay. So, ito naman pag-usapan natin, guys. Iwanan na natin yan. At least nakita natin, baste, kailangan mo daw magbayad ng iyong tuition fee tutor, ha? Ibig sabihin nito ni General Torre, mag-aral ka daw muna. Huwag ka daw puro dada. Kasi yung puro dada daw, yan daw yung tinatawag na lata na walang laman. Diba? So, kailangan mo daw lumibel muna sa utak ni General Torre bago ka daw magdadada. May nagtanong pala sa akin, GP, paano kapag halimbawa si General Torre tumakbo bilang vice presidente sa 2028? Iboboto mo ba? Aba, mga kababayan, basta walang kalaban na mas nararapat sa kanya, pwede. Diba? May talino naman itong tao na to eh. Graduated valedictorian and cum laude, summa cum laude, 'di ba? Tapos ano ba yung isa? Yun natatandaan ko kasi isang summa cum laude, tapos yung isa pa meron pa. So mataas talaga. 'Di ba? May utak talaga si General Torre, hindi kagaya ni Baste. Isa lang masasabi ko about Duterte family, wala silang magandang ambag sa gobyerno. Yun ang reality.
Wala talagang nagawa yung mga Duterte kahit yung build program, kurakot talaga. Ay, ano pa nga ba? Di ba? Nakita nyo naman, yung mga ipinagawang tulay, guys, yung actually, isang budol kasi yung build project na yan. Kasi pinangakuan siya ng China. Di ba? Para mapaikot siya ng China. Eh, di sabi niya, sige, susunod ako sa'yo. Nung makatapos na siya ng 3 taon, mag-4 na taon, ayun na, iniwanan na siya. Wala na kaming mapapala sa'yo. Lagi kang palpak. O, hindi na binigay siya. Kita mo yung mga project, hindi na natapos. O, yung mga pangako na build lang ata yung lumaki. Tapos yung utak na biya. O, yun lang ang naipon. Diyos ko. Summa culture po ba? Hindi, summa cum laude. Eh naman. Yes, nag-valedictorian siya, pero ang valedictorian kasi guys is para sa mga high school, tapos sa mga elementary, right? Pero sa pag-tertiary na yan, ay cum laude. Ano ba? Tingnan natin dito. Yan. Summa. Check ko lang yung highest honor. Ayun, magna cum laude, yung pinakamataas na honor, mga kababayan, before summa cum laude. Eh si Sarah, empty utak. Ano yun? Sumakurakot. Sumakurakot. Diba? Yun ang nababagay sa mga Duterte, sumakurakot. May bago na tayong term mga kababayan. Kung si General Torre may summa cum laude at magna cum laude, sa mga Duterte, mga kababayan, sumakurakot. Ayan o. Sumakurakot. Sumakurakot. Ayun. Thank you, Ma'am Jody Zay, magna cum laude. Tama po yun. Umakyat ng 3-star si General Torre pero di ba alam ni Baste? Hindi po siya umakyat ng 3-star si General Torre. Hanggang 2-star lang po. Hanggang 2-star lang siya. Kasi, nagkakamali po ata kayo kasi nung tumaas po yung ranggo niya, nabigyan lang po siya ng, naging 2-star lang po siya at nalagay nga siya sa CIDG. Okay? Hindi po 3 yon. Sara magnanaka. Wag, pangit. Sumakurakot na lang. Opo, expat Pinoy. Thank you. Cecil Santos, si Baste utak ka, biya. Magnanakaw ng pondo. Word of the day, sumakurakot. Magnanakaw. Pwede rin, di ba? Magnanakaw. Ayan. Puro kayo ngiti, Yung iba dyan, di pa nagla-like. Eto, mga kababayan, pag-usapan naman natin. Ito nakakatawa.